Isang pagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito, tatalakayin natin yung evangelism. Ano nga ba ang ibig sabihin ng evangelismo? At ano yung nasa likod ng salitang ito? So, 2 Peter chapter 1 verse 11, sabi rito, "For in this way there will be richly provided for you an entrance into the eternal kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ." So, sa unang katuruan, punta tayo. Ang sabi rito, so, it is an incarnational, not merely intellectual. So, sinasabi rito, yung salitang evangelism, basically kasi yung salitang evangelism, ito yung sinasabi na evangelize. So, it is the proclamation of the gospel to the unbelievers. So basically, kapag ka nag-share ka ng salita ng Diyos sa mga taong hindi naniniwala sa Diyos, evangelismo na ang tawag doon, evangelism na yon. So sa unang katuruan, sabi nga dito, live worthy of the gospel of Christ. It is incarnational, not merely intellectual. So yung evangelism daw, ito daw ay incarnational. Hindi ka lang nakakapagbahagi ng Diyos, nakakapagbahagi ng salita ng Diyos dahil lamang sa matalino ka, dahil lamang sa magaling ka, ganon-ganon. So kumbaga hindi ito merely intellectual, hindi ito merely nangyayari sa puso, sa utak lang. Sinasabi na ito, it is incarnational. Ibig sabihin, merong namumuhay sa'yo or merong gumagalaw sa'yo, kaya ka nakakapag-share ng ganyan. So kumbaga sinasabi ito, pili lang yung mga taong nakakapag-evangelize dahil yun nga, nasa kanila yung Espiritu Santo, na Espiritu Santo ang natutulak sa kanila na gawin yun, hindi lamang dahil matalino sila. Sa ikalawang application, teaching, it is earthward, not merely heavenward. So, yun nga, plus ang marami kasi mga tao ang alam nila, ang akala nila ay yung salita ng Diyos or yung Biblia ay papunta lamang sa langit, something like that, na tagalupa ka, tapos pinapakinggan mo yung nasa langit. Kung tutuusin, baliktad, it is earthward. Yung evangelism, papunta yan sa earth, papunta yan sa lupa, galing sa taas yung salita ng Diyos, papunta sa lupa. Ibig sabihin, para yan sa lupa, hindi yan para sa langit. So it is earthward. So yun, sa ikatlong teaching, sabi nito, evangelize, it is about lordship, not merely about salvation. So kapag ka nag-evangelize ka kasi, pinapahiwatig mo or sinasabi mo sa mga tao na ang Panginoon ay si Kristo, na ang Diyos ay si Kristo, ganun. So it is mas ini-emphasize dito yung pagka-Diyos ni Kristo, hindi yung pagkaligtas mo. Marami kasi mga tao iniisip, pag nag-share ng Bible, gusto nilang may maligtas na tao. Gusto nilang merong maligtas or maligtas nila yung taong yun. Pero mostly, dapat kapag nag-evangelize, kapag ka nag-share ng Biblia, ang pinakang intention mo ay ipaalam sa kanila na Diyos si Kristo, kung paano ka Diyos, kung gaano ka Diyos si Kristo, na ang tanging Diyos lamang ay si Kristo, ganon. So sa unang application, paano ba ma-apply ito sa unang buhay? Sabi nito, live worthy of the gospel of Christ. So yun lang ay pamuhay mo. Mas okay kasi na imbis na sinasabi mo lang, mas maganda kung naipapamuhay mo yung gospel ng Panginoon, yung salita ng Diyos. So live worthy of the gospel of Christ. Sa Tagalog, sa ikalawang application, sabi nito, share the earthward gospel of the kingdom. So yun nga, ikaw bilang anak ni Kristo, bilang alagad ng Diyos, dito sa mundo, dito sa lupa, i-share mo, ipamahagi mo yung gospel, ipamahagi mo yung salita ng Diyos, mag-evangelismo ka, mag-evangelize ka. Sa ikatlong application, evangelize or alias of life under the lordship of Christ. So lang, gaya sabi ko, ikaw na alagad ng Diyos, trabaho mo ay dapat lang na mag-evangelize ka or
manakop ka ng mga puso ng tao na hindi naniniwala kay Kristo. Iparealize mo sa kanila na si Kristo ay Diyos. Si Kristo lamang ay Diyos. Yun lamang po, napakaraming natutunan sa araw na ito. Glory to God.